So, sa Python, ang gagawin ulit natin is finding the largest number na ulit, no? And papakita natin kung paano nagwo-work 'yon. So, unlike sa Java guys or other languages, ang Python hindi na natin dine-declare yung data types niya. So, by default kasi ang Python, iniisip niya lahat ng user input niya ay string sila. So, usually ginagawa ng mga programmer is they still implicitly include yung mga data types nila for conversion purposes. So, dito, let's say for example, meron tayong variable na n. Okay? So, variable na n, ito yung magre-receive ng user input natin and equal natin siya sa int. So, ibig sabihin, integer, we are telling yung Python natin na gagamit ka ng integer or whole number. Then, bibigyan mo lang siya ng opening and closing parenthesis and then include mo yung input. Okay, so ibig sabihin, alam na ngayon ng Python natin, magre-receive to ng numbers sa magiging user natin. Now, kailangan mo ulit ng extra opening and closing parenthesis. Then, sasabihin natin, enter number of elements. Okay? And then, after nun, ang next na gagawin natin, since dito ay makakapag-input na tayo ng number of elements, ang gagawin naman natin is gagamit tayo ng list. So, ibig sabihin, ililist natin lahat ng user inputs na ilalagay sa atin. So, kailangan natin ng variable ulit na numbers. Equal natin siya sa list, ito. And then, sa list natin, guys, meron siyang opening and closing parenthesis and then gagamit tayo ng map. Ang map, guys, ginagamit natin siya para makapag-create tayo ng functions such as converting yung string into integer. So, basically, yun yung gagawin natin dito. So, may kailangan ulit natin ng opening and closing parenthesis. Lalagay natin yung int kasi we're telling na yung mga number na ilalagay ng user natin, i-convert natin siya into integer. Then, lalagay natin yung input. Okay. So, yung input natin, guys, sasabihin natin dito, enter the numbers. Okay. So, after nun, guys, nalagay natin yung enter dot numbers, lalabas lang tayo sa isang bracket. Then, gagamit tayo ng dot. Kukunin natin yung split. So, anong ibig sabihin nun? Ang gagawin lang naman natin, guys, every number, i-split natin sila para hindi babasahin ng program natin yon as a whole number. Baka kasi naglagay tayo ng 152, ang basa ng program natin doon is 152. So, dapat naka-separate yung mga numbers natin using yung split natin. Okay, so after nun, ang next naman na gagawin natin is, kagaya sa Java, we will assume yung first element natin is the largest. Okay, so para magawa natin yon, ang gagawin natin, magkikreate tayo ng variable na largest, equal natin siya sa numbers, and then lalagay natin yung index 0 natin. Then, oops, wala pala semicolon, sorry. Then, yan. And then, after nun, ang gagawin natin is gagamit na tayo ng for loop to find the largest number. So, ang gagawin natin is gagamit tayo ng for, tapos gagamit tayo ng for each pala dito, sorry. Para mas mabilis. So, gagamit tayo ng for each. So, for num, and then in numbers. Yan. So, ibig sabihin, meron tayong variable na num sa for loop natin and kukunin natin yung numbers. Remember, si numbers, siya yung may hawak ng list of numbers natin. That's why, sa numbers natin, ang gagawin natin, colon, and then, after nun, gagawin natin if yung num natin is greater than siya sa largest, then, magpiprint ngayon tayo. Oops. Colon. Then, after nun, ang gagawin natin is largest
is equal sa num natin. Then magpi-print tayo dito. So ang ipi-print natin ay largest number is, then ilalagay natin dito yung largest na variable natin. So eto lang yung Python natin. So napaka-simple lang niya, no? And then i-run natin siya. Okay, so eto yung number of elements. Let's say for example, 3 ang number of elements natin. So lagay natin 6, 3 at saka 9. So ang largest number natin is 9 po siya. So ito yung example of Python natin on finding the largest number. So same or simplified siya compared sa Java na napakahaba ng mga syntax.